Maligayang pagbabalik mga kasolid, isang good news para sa mga Casimiro fanatics. Angas ng Pinas, may promoter na. Japanese monster na sina Oya Inoue nagsorry sa mga boxing fans. Kalaban na Koreano nagbanta ng big upset para dito sa halimaw ng Japan. Yan ang ating mga pag-uusapan mga kasolid, pero bago yan, palike at pa-share naman ang ating video. Para sa ating unang balita, Turki Al-Sheikh naglabas na naman ang kanyang plano. Turki Al-Sheikh names 5 fights he wants in 2025 na ikinatuwa na naman ng nakararaming boxing fans. Turki Al-Sheikh names 5 fights he wants in 2025 at nangunguna nga dyan mga kasolid ang posibleng bakbakan sa pagitan nitong si Canelo Alvarez kontra dito nga kay Terence Bud Crawford. Isa rin sa mga gustong ikasahan itong si Turki ay ang bakbakan sa rematch sa pagitan ni Devin Haney kontra naman dito kay King Ryan Garcia. Nagbigay naman ng babala itong si Ryan Garcia pagdating sa drug test. Never again. Garcia rejects bala, putting Haney rematch in doubt. Isa pa sa mga match-up na gusto rin ikasahan itong Saudi Arabian billionaire promoter ay ang bakbakan sa pagitan naman itong si Chris Eubank Jr. kontra dito kay Conor Benda. Gusto rin niyang makita ang mga kasolid ang bakbakan sa pagitan ni Anthony Joshua kontra naman dito kay Tyson Fury dahil balitang balita sa kasalukuyan na magre-retiro na nga itong si Alexander Usyk at kung sinong mananalo kay Tyson Fury at Anthony Joshua, lalabanan naman itong si Daniel Dubois. Kasado na rin mga kasolid ang rematch sa pagitan ni Dimitri Bivol kontra dito kay Arthur Beterbiev. Abangan natin mga kasolid ang kanilang nalalapit na bakbakan. At syempre, ang pinakaabangan natin sa ikakasan nitong si Turki Al-Sheikh ang bakbakan niya sa pagitan nitong si Terence Bud Crawford at ng Mexican superstar na si Canelo Alvarez. Sa kabilang dako, tinaguri ang Japanese monster na sina Oya Inoue nagsorry sa mga boxing fans. We are very sorry to our fans but we ask for your continued support on January 24. To be honest, I was surprised but I'm grateful to Chairman Ohashi for providing me with an opponent even in this situation. Sa madaling salita mga kasolid, ito talagang si Mr. Ohashi ang namili ng mga kalaban ni Japanese master na sina Oya Inoue at napili nga nito ang Koreanong boksingero na si Ye Jun Kim na may katabang 21 wins, 2 losses. May matinding banta naman itong si Kim mga kasolid dito sa Japanese monster. Big upset nga daw ang aabutin nitong si Japanese monster na Oya Inoue. At siya ang tatanghaling panalo ngayong papalapit na January 24 sa bansang Japan. Sa kabilang balita naman mga kasolid, good news naman ito para sa mga supporters ng Angas ng Pinas dahil sa latest live ni Cuadro Alas It's My Boy. Alam naman natin si Coach Jason, Kuya Lods, Casimiro yan. May nabanggit niya ito. Pati na rin si Mark Alesna patungkol sa promoter ng ating pangbato. Di umano'y isang hapon pa rin ang promoter ng ating pangbato at nakakalamang mga kasolid. Balik sa Treasure Boxing Promotion ang nag-iisang Angas ng Pinas, Cuadro Alas, General Casimiro. Alam naman natin na desidido pa rin itong si Mr. Masayuki na makuha ang Angas ng Pinas dahil nga sa napakagandang performance ipinakita nung kanyang huling laban at naniniwala nga itong si Mr. Masayuki ito na itong si Angas ng Pinas ang makapagbibigay ng isang napakagandang laban dito kay Japanese monster na Oya Inoue. Pakinggan natin mga kasolid ang naging pahayag ni Kuya Lods, Jason Casimiro. Makakapon talaga yung promoter. Abangan nyo yung Japan News sa update ni Cuadro Alas. Lapit tayo dyan. Dito si Mark kaya nag-Japan pa niya si Mark. Diba, Albert? Abangan nyo. Japan News. Yung Japan News, Japan Yahoo. Japan Yahoo pala, Japan Yahoo. Oh. Ayan mga kasolid, abangan lang ang mga latest na balita ang ilalabas ng Yahoo Japan patungkol sa next promoter na nag-iisang Angas ng Pinas, Cuadro Alas, General Casimiro. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Mabuhay! Bra!